In no particular order, ito yung first na mare-recommend ko sa inyo. Walang iba yan kundi ang Honda RS125 Fi. Yung price nito is ranging around 73 to 78,000 depende sa dealers nyo. So, tingnan nyo lang sa dealers nyo alin yung pinakamagandang pricing dito, din mo kaya yung maswak para sa'yo. Quick impression ko dito, makikita ko na ito yung isa sa best na Honda underbone styling na medyo basic. So, pwede to sa pang-araw-araw mo. Three things din naman na magugustuhan mo dito is that tipid dito sa gasolina, madaling hanapan yung pyesa, tsaka matibay ito if long term yung hinahanap mong motorsiklo. Siguro nga lang, if may one thing na maganda i-improve dito sa motorsiklong ito is that hindi na medyo modern yung technology niya dito, hindi na masyadong smooth kumpara sa mga scooters, pero all in all, papalag talaga to sa mga pang-araw-araw mo. Next naman natin na motorcycle dyan is none other than the Honda Click 125 version 3. So sa pricing naman ito, si Honda Click is pricing around 80 up. So not bad na rin. And sa tingin ko, okay naman talaga itong motorsiklong ito kasi okay to for the modern urban scooter styling. Tapos madaling-madali i-maneuver sa city traffics. Three things na gusto ko dito is that it is fuel efficient. Naka-automatic na, so no need na talaga aralin kung paano magmotor dito. And last but not the least is that compact and light ito, so it means kayang-kaya to sa trapikan, especially meron siya mga dagdag na comfort when it comes to gulay board, tapos pwede kang maglagay ng half-face helmet sa utility box nito sa my compartment mo. One thing na maganda sana i-improve is that if mas madagdagan pa nila yung underseat storage nito, edi mas okay talaga, 'di ba? Para makasya yung full face helmet mo if ever kaya ni Honda 'yan. Ngayon naman, number 3. Dahil hinanap natin yan sa Honda Click, dito natin yan makikita sa Honda Giorno 125. Pricing nito is around 101k to 105, depende pa rin sa dealers. Good luck sa mahanap nyo. Impression ko dito is that okay talaga tong motorsiklo nito kasi classy siya, tapos stylish, and even if beginner ka, alam mo talagang kaya mo to. And on three things na magugustuhan mo dito is that it is stylish and fashionable. Swabe kasi yung dating. Next is naka-automatic na. So, if ever beginner ka, scooter friendly ito. And alam mo talagang hindi ka mahirapan dito. And last but not least, for this kind of price na 125cc, sapat talaga to para sa mga city rides mo, sa mga short highway runs, o di naman kaya sa mga provincial roads na alam mo yung makakapagpahinga ka or panandali ang mga road trip. And siguro on one thing that it needs to improve is its pricing. Grabe kasi mga bossing, 100k for this kind of motorcycle. Medyo papunta na siya sa 150cc eh. So, ayan lang naman. So, hopefully, meron tayong magawa dyan or di naman kaya, baka nag-iiba na talaga yung standard ng mga scooter ngayon. Number 4 natin dyan is the Honda XRM 125 Fi. For its pricing, almost the same lang to sila ni Honda RS125 Fi. Medyo lamang lang konti. Siguro based on the mga variants nito kasi meron siya DS, DSX, tsaka Motard. So, na-discuss natin yan on our previous videos sa mga shorts natin. So, you can follow me for more if gusto mong mahanap yon and makita yun. Quick impression dito, ito talaga yung pang-araw-araw na motorsiklo na hindi ka magrereklamo if long term ang purpose ng pagbili mo nito. Maybe on three things na magugustuhan mo dito is that first of all, alam mo talagang durable ito kahit na simple yung mga mechanics niya. Madaling hanapan yung parts, madaling i-repair din. So, okay na okay talaga. Next naman is, for this kind of motorcycle is that it is fuel efficient, and last but not the least is that budget friendly ito for the maintenance cost na makukuha mo if ito yung gagamitin mo. And one thing sana na maganda i-improve dito is that mag-upgrade sana yung technology nila, especially like mga scooter wheels na like meron silang charging port o di naman kaya malakihan din yung kanilang seat compartment. But alam mo naman, hindi naman masyadong ganyan ka-demanding ako dito sa motorsiklong ito kasi reliable talaga 'tong motorsiklong ito. So ayan lang naman mga bossing. Sinasabi ko lang ano yung mga magandang pag-isipan bago mo bilhin 'tong motorsiklong ito kasi wala naman kasi talagang perpektong motor. Now we're on our fifth motorcycle and it's none other than the Yamaha Mio Gear S. Yung mga presyohan nito mga bossing around 76 to 80k, 84 yung mga pricing nila mga bossing ha. Depende pa rin yan sa pricing o depende sa date na makikita mo tong video na to. Quick impression mo dito, ito ba yata yung parang nag-evolve version ni Yamaha Mio Sporty? Kasi makikita mo na light, city friendly, tapos scooter na, so alam mo talagang goods to for students or di naman kaya sa mga gagamitin to for day-to-day works. Three things na magugustuhan mo dito. It's an affordable 125cc motorcycle. Next is automatic, so easy to for your day-to-day, especially if traffic.
And last but not the least is that magaan 'to, ito yung pinakamadaling i-maneuver sa tingin ko na scooter na ire-recommend ko so far. Siguro yung one thing lang na maganda i-improve dito is ang kaniyang engine power and torque. Medyo basic kasi, so if ever madagdagan nila, mas mataas yung limited range nito sa long run. Especially medyo maliit yung kaniyang underseat storage. But all in all, okay pa rin naman 'tong motorsiklong 'to. Next naman natin diyan is the Yamaha Mio Fazio. Meron nagsasabi Fazio. Comment nyo nga dyan sa comment section. Paano nga ba talaga ito bigkasin? Pricing nito mga bossing, si Fazio is around 93 or 94 yan. Basta around 90k yung kanyang pricing. Mas okay to kay Giorno when it comes to pricing, pero siguro sa tech si Giorno ako dyan. Hindi natin alam. Baka comment nyo dyan, alin yung mas maganda, and baka gawa natin ng content dyan for comparo. Quick impression, merong power kasi may VVA si Yamaha, tapos naka-classic ka, so hindi halata na may power na klaseng classic na motorcycle. 3 things na magugustuhan mo dito. Sa 125cc power mo, alam mo talaga na may convenience ka kasi scooter ito, so meron siyang good balance. Next naman is, yung displacement niya is enough para sa mga city commuting at saka sa mga short to moderate rides. And last but not the least is that maganda tingnan, aesthetic, and napaka-practical for this kind of pricing. Imagine niyo guys, 90k Fazio classic styling branded from Yamaha. Medyo mataas talaga yung price comparison nito kay Honda Giorno. Mas mapapatingin ka talaga dito. Next naman natin dyan is that if meron tayong maganda improve dito is ang kanyang pricing. Kasi alam naman natin kapag 125cc motorcycles, usually yung budget dyan is around 70 to 80. Ayan, almost 90k. So aside from that, okay talaga to ang motorcycle to. We are now on our 7th motorcycle and it's none other than the Yamaha Mio Gravis. Price nito mga bossing is around 80 to 85, ayan, 86. Depende na rin sa dealers. And yung impression natin dito, okay na okay talaga to if ever naghahanap ka ng parang Aerox Mini na feels. Kasi mga bossing, yung utility box nito, napakalaki. Kasyang-kasya yung mga large yata or XL na helmet mo, especially yung mga walang spike sa likod. Ganun mga bossing, kasya yung full face dito, tapos may dagdag pa kaunti kasi yung compartment niya dito is kasya yung parang helmet plus jacket na ganun eh. So, maganda talaga yung impressions ko dito sa motorsiklong ito. 3 things na magugustuhan mo dito. First is that the price to range ratio, alam mo talaga na balance na balance. Next is ang kanyang motorcycle type which is scooter. Madaling matutunan, madaling dalhin. And last but not the least is that okay na okay yung mga spare parts nito kasi medyo matagal na rin to. Around 2 to 3 years na rin yata si Yamaha Gravis. So, meron ng mga nakakaalam sa mga parts nito, meron ng mga aftermarket, o di naman kaya kabisado na ito ng mga mekaniko. And kung meron man tayong magandang improve sana sa motorsiklong ito is that sana mas gawin nilang sporty yung design nito. But all in all, grabe. Grabe sa experience ng motorsiklong ito. May gulay board, maganda yung utility box niya, and maganda na rin yung kanyang gulong. So, okay na okay to para sa mga daily use mo. Now we're on our 8th motorcycle na 125cc. Pag-usapan natin si Suzuki Avenis 125cc. For this price, around 80,000, around 80 to 82 yan, bigyan natin ng allowance. Kasi di natin alam baka mag-price increase. Basta ganyan yung price range niya. Makikita talaga dito that our impression with this motorcycle is that it is affordable, sporty looking scooter, and goods talaga for commuters. 3 things na magugustuhan mo dito. First is ang kaniyang budget-friendly 125cc motorcycle experience. Next naman is ang kaniyang gas tank na nasa likod, hindi na kailangan buksan yung compartment. And last but not the least is that you are gonna have a practical experience if ever ito yung bibilin mo. Kasi scooter na siya, may gulay board siya, maganda yung kanyang seat compartment. So, okay talaga. Siguro yung needs to improve lang siguro dito is that maraming nakakapag-comment na si Avenis is may kamukha daw character sa Ice Age. Pero kayo ba mga bossing, comment nyo nga if kamukha ba talaga. And now we're on our second to the last motorcycle, and it's none other than the Suzuki Bergman Straight 125EX. Pricing around 90 to 92k kasi EX na medyo nag-improve yata sila compared sa past few years. Quick impression natin dito is that this is like the perfect 125cc motorcycle na ideal para sa mga katulad ko na around 5'10 pataas and weighing around 80 to 90 kilos. Bakit nga ba? Kasi nga naman diba, yung build niya is parang mga NMAX or Aerox pero on a budget version kasi 125cc. 3 things that you're gonna like about this motorcycle. First, price.
Second, yung gulay board kasi nga naman 'di ba if nakikita mo yung mga ganitong klaseng mga motor, maxi scooty tignan pero may gulay board sa kaniyang harapan, okey na okey talaga 'yan. Malaki din yung kaniyang utility box or yung kaniyang seat compartment, so kasya yung full face helmet at saka jacket o di naman kaya half face and jacket na sure na magkakasya ito. And siguro one thing na magandang i-improve dito is ang kaniyang wheelbase or yung kaniyang gulong. Kasi parang maliit pa rin kasi I think from 10 inch ginawa nilang 12 inch pero maliit pa rin yung 12 inch tingnan. So, especially sa likod nila linagay, ayan medyo ano sila dun, medyo sana mas nag-improve dun. So, yun lang naman, at least gawin nilang 13 or 14. But if dadagdag yung presyo diyan, ewan ko, baka sana meron silang magawa diyan soon. Kasi if ever babalik man ako sa pagiging rider, ito talagang motorsiklong ito yung mako-consider ko. And we're now on our last but not the least motorcycle. Ito mga bossing, fresh na fresh to, sariwang-sariwa, bagong labas, and it's none other than the Suzuki Access 125cc motorcycles. With the price around 80 to 85,000, yun yung range. Makikita mo talaga that your impression with this will be practical, commuter-friendly scooter. Maganda siya kasi meron siyang balance of value and performance. Kasi nga naman 'di ba, napakaganda kasi may pagka-modern na rin siya tignan. Three things you're gonna like about this. Siyempre, 125cc, the pricing, and sa tipid ng gas, okay talaga to. Number two is that it is comfortable enough for your daily city commute. Relax ka sa pagkakaupo dito para sa pagra-rides mo. And last but not the least is that it's a modern classic scooter. Medyo mahirap yun intindihin, no? Modern tapos classic. So, ayan. Maganda talaga to. And siguro I think ang one thing na maganda i-improve dito is ang kaniyang gulong sa likod kasi medyo maliit yata. I think 10 inch tapos 12 inch harap. So, ayun lang, if gagawin natin 'to ng mga specific review talaga, baka makita natin na baka mas maganda pa. Bottom line, kung naghahanap ka kasi ng motor na maganda pang daily, ito talaga yung mga top 10 na mare-recommend ko sa'yo. Kasi okay na okay yung pricing nila. Isa lang yata yung nag-price around 100k up si Giorno yata. So, masasabi mo talaga if ever meron kang 13th month pay, pagda-down mo, yan. Si Giorno lang talaga yung medyo mataas ang monthly dito. 125cc motorcycles na nandito sa mga lista na to are solid choice kasi makakatipid ka sa gas, automatic and semi-automatic. So it means it is easy to use especially sa mga beginners. Mas mapapabilis yung pagkakarating mo kasi hindi ka na magko-commute, hindi ka na need mag-aantay ng jeep o di kaya mamamasada pa. Especially mga bossing if nandyan ka sa mga metro cities, nako, malaking tulong talaga ang motorsiklo para sa'yo. And last but not the least is that if magkakamotor ka, pwede mo talaga 'tong gamitin 'tong motor na 'to pang joyride, especially if meron tayong mga quick escape para sa stress or sa mga daily grind natin. And ang importante pa rin natin diyan is that piliin mo yung motorsiklong maganda and kaya rin naman ang budget mo. Kasi if ever hindi mo masyadong wisely magagamit ang motorsiklong ito, masasayang rin ang mga features na mai-offer nito. Isipin mo rin yung frequency ng mga biyahe mo, kamusta yung passenger mo dito, if solo ka ba or may angkas ka, kaya ng motorsiklong ito sa mga long rides na binabalak mo, and kamusta yung comfort level nito if ever sasakyan mo to, kasabay ng angkas mo. Kasi panalo na tayo dito sa fuel efficiency, availability ng mga pyesa, at ang ease of maneuver kapag ito yung mga napili mong motorsiklo pag ipagdadaan mo 'to sa mga traffic. So if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron kang mga questions, suggestions na pwede natin pag-usapan diyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!